Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong lessons in life, guidance ang ating mababatid. For this reading, ano kaya ang mga gabay, mga aral sa buhay pag-ibig, love connections. Spirit guys, send me messages. Any love connections, lessons in life, and guidance na nais ninyong ipabatid sa amin. Mga aral sa buhay pag-ibig. Or ano kaya ang mga signs na muling magre-reach out ang person nila. Give me signs sa spirit guide, yung mga persons nila, kung kailan at ano mga senyales kanilang pagre-reach out. Yung mga person na yan, pwedeng your past, o yung kasalukuyan ninyong person na biglang hindi nagparamdam, tapos for how many days, or pwede naman itong person na to na magre-reach out ay someone na hindi nyo pa talaga totally kilala. Magugulat na lang kayo, tapos bigla kayo magkakaroon ng connections. O, depende po. So, take what resonates lang po sa inyo. Again, take what resonates lang po. Maybe this is your past, present, or future person. Okay? King of Cups. Mapagmahal tong taong to. Balanse ang kanyang puso't isipan. Alam niya kung paano humandle ng isang relationship. Alam niya kung paano ipadama sa'yo yung pagmamahal niya. Okay? Three of Cups. Maaring tong person na to, if this is your past, isa siya sa mga kaibigan mo, or present, or kung hindi naman, if this will be your future person, makikilala mo siya na doon sa mga mutual friends. No, lalo na kapag ka-attend kayo ng mga celebration, ng mga party, maaring doon nyo siya makikilala. Knight of Swords. Yan. Etong taong to, no, ipapahayag niya sa'yo yung kanyang thoughts about you. Hindi siya natatakot to contact you, to have yung conversations with you. Siya clear. No, maaaninag mo agad dito sa taong to kung mag-isip siya klaro. So, meron siyang vision. No, kung ano yung kanyang nais na marating o mangyari sa inyong connections, meron siyang clear vision of that. The Tower. Kung ito yung past person ninyo or yung current na person ninyo, no, maaring meron kayong pinagdadaanang problema. Maaring hindi kayo masyadong nag-uusap ngayon na masinsinan. Kung past naman yan is totally malaking kaganapan at hindi pagkakaayos ang nangyari sa inyo kaya wala kayong contact. No? But eventually this person, kapag humupa na yang ano na yan, yung mga pinag-awayan ninyo, magkakaroon din kayo ng pag-uusap. Kung this is your past person na totally no contact na, hayaan nyo na lang muna. Let the time, right time, the perfect timing for you to have chance
na muling magkausap. Ten of Pentacles. I can sense here, this is for your future person. Napakaganda at napakaunlad ng inyong magiging pagsasama. Because yung person na yon, mayaman yan. Masipag yan. No, siya yung someone, tong earth sign to eh. Yung talagang, hindi siya ganun ka-romantic. Hindi siya ganun ka-emotional. Pero makikita mo yung pagsusumikap niya para sa sarili niya at para sa inyong magiging pamilya. Ganun ka-hardworking tong taong to. Ace of Pentacles. Ayan o, napakaganda ng opportunity na darating sa'yo with this person. No, magkakaroon agad kayo ng parang yung connection na mafe-feel mo that you are secured with this person. Especially yung pamumuhay. Mag-ingat lang kasi baka maging toxic, no? Pag dumating na kasi sa material things, iwasan lang yung mga pagtatalo para hindi maging toxic ang inyong pagsasama. Ano ba yung mga signs na yan? When you manifest, di ba, kailangan clear. Okay, when doing the manifestations, ano yung mga importanteng bagay na kailangan mong gawin? You have to clear your energy. Clearing your energy means removing all the negative thoughts and feelings. So, para ma-remove yung mga negative thoughts and feelings na yan, kailangan magkaroon kayo ng meditation. Meditate. Breathe in through your nose, breathe out your mouth. Paulit-ulit yon for how many minutes? Para mas maging kalmado ang iyong isipan at to remove yung mga negative thoughts and feelings na yun, yung mga hatred na yan, tanggalin nyo na yan. Hindi yan maganda sa buhay ninyo kahit sabihin mo sobra yung pananakit na ginawa sa'yo ng past person mo. Kung wala na siya sa buhay mo, ba't kailangan mo pandalhin yun? Let go. I-offer mo na kay God yung pain na yon. At hayaan mo na i-transform niya yung pain na yon into a joyful heart. Okay? Tapos, darating yung signs that this person is coming into your life. This true person who will love you truly, deeply, is coming into your life. What are the signs? First, kapag napatawad mo na yung sarili mo. Second, pag napatawad mo na yung person na nakit sa'yo. And third, kapag nakahingi ka na ng kapatawaran kay Lord sa lahat-lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang mo. You will feel relief at mararamdaman mo yung Holy Spirit within you. That's the biggest sign kapag wala ka ng hatred. Bawat araw, you are grateful. That's the biggest sign na this person, loving person, hardworking person, na makakapagbigay sa iyo ng security, ay darating na sa buhay mo. At makakamtan ninyo ang isang napakaunlad at masayang pagsasama. Itong Ten of Pentacles na to, in all aspect of relationship, nandiyan yung napaka-abundant. No? Abundance of love, happiness, and joy, and abundance of wealth, mayaman, maunlad, ang inyong kabuhayan, and yung wellness, good health, and everything. Kaya kung ano man yung nangyari sa'yo before, let go of it. Learn from it. Then yung pain mo, i-offer mo na sa universe. Siya nang bahala dun. Ang importante,
You forgive yourself, you forgive that person, you ask forgiveness from God, let go of the pain, move on with your life, be joyful, be grateful, and yung sign na yon, mararamdaman mo, gagaan ang pakiramdam mo, gigising ka bawat araw na merong pagpapasalamat sa mga blessings mo, at magugulat ka na lang, biglang may isang taong darating sa buhay mo. Siya na yung taong minamanifest mo. Kung minamanifest mo yung old person mo o yung past person mo, na mabigyan kayo ng pagkakataon, simulang muli, na sana magbago na siya, yung mga ganong bagay, di ba? Hayaan nyo yung process ng universe ni God. Huwag niyo siyang kulitin, wag yung kayo yung habol ng habol at kontak ng kontak. Hindi, gusto ko lang siya makausap, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng paliwanag ng ganyan ganito. No! Let him be. At hayaan mo kung ano kasi yung mga pagdadaanan niya sa buhay niya na magbibigay ng aral sa kanya at pipitikin talaga yan ni God. Mamumulat yan isang araw sa mga nagawa niyang pagkakamali sa iyo. Trust the process. Trust the process. At kung minamanifest mo naman a new person in your life, trust the process. Mag-focus ka lang muna sa sarili mo. Spirit can send me messages. Angel, send us any guidance, messages, or answer. One more, Angel. What is your message? Yan o. Let go. I-let go mo na rin yung pain mo, yung hatred mo. I-let go mo na sa universe yon. Okay, let go na. Let go. Ibig sabihin yan kasi sa sarili mo lang eh. Huwag mong hayaan ma-stuck sa sarili mo yung hatred na yan, yung pain. No, life is short for you to live your life with hatred. Let go mo na yan. Yung takot mo na muling magmahal, i-let go mo na yan. Kasi ganun talaga. You love, you're hurt, you love again, you're being hurt again. Kapag ganun, paulit-ulit, diba? Love yourself first. The highest form of raising your vibrations is to love yourself first. And yes, makakamtan mo tong 10 of Pentacles na to with someone who is loving, hardworking, responsible, faithful. Yan, sabihin nyo yan sa manifestations ninyo. Yung mga clear na mga gusto ninyo, nakakamtam nyo yan if you believe. Yes. But first, you have to let go of all the negative energies, negative thoughts and feelings ninyo. Kasi kung nagmamanifest ka ng isang true love, nagmamanifest ka ng isang magandang relasyon, pero nandyan pa rin sa sarili mo, kinikimkim mo pa rin yung galit, eh hindi mo makakamtan yung kung ano yung minamanifest mo. Kasi maybe meron pa rin masasabit siya na bad intentions. Kasi yung iba meron pa ring revenge sa puso nila, doon sa past person nila. At tanggalin na yun. Okay? Camellia Blanc, Destiny. It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves. By William Shakespeare. Hindi naman talaga sa stars yan eh. You create your own destiny. Gusto ko maging mayaman pero ang tamad-tamad mo, di ba? Gusto ko ng true love. Gusto ko yung taong hindi toxic. Pero ang ginagawa mo sa sarili mo. Kung ikaw mismo toxic ka,
anong ma-attract mo? Siyempre, toxic person. Diba? Kung ikaw yung punong-puno ng galit, hindi mo ma-attract yung isang someone na who's very loving and Kaya tanggalin na yung mga negative energies na yan. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Pag nakabot po tayong 2,000 sa Facebook na followers, face reveal po tayo. Malay mo, di ba? Nakakasalubong nyo na lang pala ako. Tapos meron akong dalang card. Di actual, di ba? Pwede tayo magkaroon ng quick free reading. O, di ba? So, yun lang po. Maraming salamat po muli. Have a good day po and God bless.